Sa naunang bahagi ng ating pag-aaral sa ikalawang liham ng ating apostol na si Pablo para sa mga kapatid niyang nasa lungsod ng Thessalonica, sa Kapitulo 2, mga talatang 1 hanggang 8, nalaman natin ang dalawang pangyayari na dapat matupad bago darating ang araw ng Panginoon. Una, ang pagtalikod ng mga tao sa dalisay na turo o aral ng mga banal ay darating sa sukdulan. Kaya't hahayaan ng Diyos na pagharian sila ng huwad na tanglaw. Kasabay niyan ay masusubok naman ang katapatan at katatagan ng mga banal para mapatunayan ang karapatan nila bilang mga hukom pagdating ng kanilang kaarawan. Pangalawa, ang pumipigil sa pagkahayag o pagkalantad o pagkabunyag ng masama o ang suwail ay aalisin upang malantad siya sa madla. At sa kaarawan ng Panginoon, ibabagsak at wawasakin ang nakalantad na suwail. Napag-aralan din natin na ang hadlang sa pagkahayag ng masama ay ang dilim na walang iba kundi si Satanas. Ngayon naman ay itutuloy nating basahin ang liham. Sa susunod na mga talata, bumalik si Apostol Pablo sa panahon o paghahari ng kaaway. Ipinaliwanag niya kung ano pa ang mga gagawin ng suwail. At kaninong gawa naaayon ang kanyang mga gawa. Ganito ang sinabi niya sa susunod na talata. Ang pagdating o paghahari ng suwail ay ayon sa kagustuhan ni Satanas ng may buong kapangyarihan, mga tanda at mga milagro, at lahat ng mga mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y maligtas sana. At dahil nga riyan ay ipapadala ng Diyos sa kanila ang malakas na espiritu ng pagkalinlang upang tuluyan na nilang paniwalaan ang kasinungalingan, upang mahatulan ang lahat ng mga hindi umibig sa katotohanan, bagkus ay nagpakasaya sa kasinungalingan. Mga kapatid, muli, titigil muna tayo rito at tanungin natin ito. Wala kayang itinira o ibinukod mula sa mga tao para manatiling tapat at magpakatatag sa pag-asang maliligtas sila sa pagdating ng paghukom? Lahat ba ng mga tao sa sanlibutan ay mapapahamak pagdating ng kaarawan ng mga banal? Ang sagot ay nasa mga talatang binasa mismo. Ang mga padadalhan ng malakas na espiritu ng pagkalinlang ay yaong mga hindi umibig sa katotohanan. Kung gayon, nananatiling may mga iba na hindi hayaang lamunin ng pagkalinlang. Paano ito mangyayari? Ituloy nating pakinggan ang liham ng ating apostol na si Pablo. Ngunit kailangan naming magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, mga pinakaiibig ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos mula pa sa simula para sa kaligtasan, sa pamamagitan ng pagpahid ng Espiritu at sa pananalig ninyo sa katotohanan, mga tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangaral, upang makamtan nyo rin ang kaluwalhatian ng Panginoong
Hesukristo. May mga taong napahiran o namarkahan ng banal na espiritu. Kaya naman ay may naiwan na marka o tatak sa kanila. At walang iba kundi banal na espiritu rin. Yan ang kumbagay garantiyang nakadeposito sa kanila para masigurado nilang makatatayo at makatatagal sila o matatagalan nila ang araw ng Panginoon, ang paghuhukom, at makakaligtas nga sila. Bagaman tila nakakatakot ang paglalarawan ng mga propeta sa araw ng paghuhukom, sapagkat ayon sa kanila darating ito gaya ng horno na susunog sa lahat. Para sa mga hinirang na tao na magiging mana ng kanyang mga banal na anak o mga banal na anak ng Diyos, ito ay magpapaputi lamang at magdadalisay sa kanila. Sapagkat ang salitang katotohanan ay hindi lang ilaw na naglalantad ng mga nakatago, kundi apoy rin na tumutupok sa dumi at dadalisay sa mga narumihan sa panahon ng kaaway.